Mukhang ang kukunin daw na import ng San Miguel para dito sa Commissioner's Cup at sa Governor's Cup ay itong si Chris Macolo at si Miles Powell. Parang iyan daw yung napagkasunduan nila at mukhang maganda naman kung yan ang napipili ni Coach Leo Austria dahil alam naman natin kung ano ang kalibre ng dalawang nabanggit na player. Para dito sa Commissioner's Cup, itong si Chris Macolo, ito yung nagdala sa kanila sa kampyonato dyan kontra kay Terrence Jones. At dito sa TNT Tropa, kung inyong maalala, ilang taon na yung nakalipas. At ito namang si Miles Powell, alam natin na naglaro yan sa Bay Area Dragons. Kaya nga mukhang maganda ang kalalabasan nito para dito sa San Miguel if ever magawa nila to. Para doon sa mga magsasabi na medyo maliit si Miles Powell para doon sa Governor's Cup. Ganyan din ang sinabi nila dito kay Ronde Hollis Jefferson at kay Justin Brownlee doon sa Commissioner's Cup na undersized sila pero sila pa rin ang nakita doon sa finals. So ang punto rito kinakailangan basta ba fit yung import doon sa team kahit na undersized sila magagawa ng paraan yan. Total marami naman big men itong San Miguel hindi magiging problema yung pakikipag-match up to sa mga imports nila. Kaya sa tingin ko pwedeng-pwede ito si Miles Powell sa Governor's Cup. Pagdating naman dito sa Commissioner's Cup, walang duda na fit dyan si Chris Macolo dahil nag-champion nga ang San Miguel. At dahil mukhang hindi na available itong si Benny Boatwright, mukhang okay na itong si Chris Macolo para dito sa San Miguel Beermen. Kung sakaling ang maging import ka ng San Miguel si Powell at si Macolo, mukhang may chance talaga sila para dito sa Grand Slam na kanilang inaasam. Alam natin pati TNT Tropang Giga ay gusto rin na maka-Grand Slam so magiging matindi yung labanan ng dalawang koponan dito. At yan ang aabangan ng marami dahil syempre alam naman natin pagdating dito sa Grand Slam, SMC at MVP group talaga ang madalas na syempre gustong gumawa ng ganyang klaseng accomplishment sa PBA. Samantala naman hinarang ng PBA yung trade nitong si Justin Chua at si Gio Halalon. Ang balita kasi ito si Justin Chua na nasa Blackwater ay iti-trade dito sa Northport kapalit ni Gio Halalon. Pero hindi ito pinayagan ng PBA dahil merong moratorium at ibebenta na ang Northport Batang Pier. So hindi na muna matutuloy ang trade na ito. Kapag nabenta na completely ang Northport dito sa Pure Blends, ayun, pwede nang gawin yung trade ni Halalon at ni Chua. Ang problema nga lang, mag-expire na yung kontrata ni Gio Halalon dito sa Northport Batang Pier at magiging unrestricted free agent na ito. So iyan ngayon ang problema dahil baka abutan. Kapag naging unrestricted free agent na si Gio Halalon, hindi na siya pwedeng i-trade ng Northport. Pwede nang pumirma si Halalon ng kontrata sa kahit anong team o kahit anong liga niya gusto. May mga reports nga na nakita na ito si Gio Halalon dito sa practice facilities ng TNT Tropang 5G. So baka dyan na siya maglaro at hinihintay na lamang na mag-expire yung kontrata niya. Kung ikaw naman ang TNT, mas mabuti nga na intayin mo na lang mag-expire yung contract nitong si Gio Halalon para sa iyo mapunta, hindi na sa Blackwater. Actually, ang balita nga, kapag na-trade itong si Gio Halalon dito sa Blackwater, dadalhin din siya dito sa TNT Tropang Giga. So, wag na tayong magulat kung ganyan nga ang maging sitwasyon. Mas makabubuti yan sa TNT kung makuha nga nila diretsahan na si Gio Halalon na hindi na nakikipag-trade. Sa panig naman ng Northport Pure Blends, syempre malaking bagay kung makukuha nila si Justin Chua dahil naghahandap talaga sila ng big man dahil alam natin ang daming nawala sa kanila. Ito sila Xavier Lucero, si William Navarro, si JM Calma, si Ben Adamos. Kaya maganda nga na makakuha sila ng big man na siguradong makakatulong dito sa roster nitong incoming na bagong PBA team. Ang Barangay Ginebra daw ngayon ay naghahanap ng isang point guard na pwede nilang magamit dahil nga hindi nila nakuha to si Dalf Panopio. At ang isa daw doon sa tinitignan ng Barangay Ginebra ngayon ay itong si Felix Lemeti. Si Felix Lemeti ang isa doon sa napakaraming mga guards ng Rain or Shine Elasto Painters at kinukonsidera ngayon ng Barangay Ginebra na makuha ito. Maganda pinapakita ni Lemeti dito sa ROS. Yun nga lang limitado playing time niya dahil sobrang dami ng mga guards at wingmen ni Coach Cheng Giao. So baka dito sa Barangay Ginebra pwedeng makakuha ng slot itong si Lemeti. If ever mapunta itong si Lemeti dito sa lineup ng Barangay Ginebra, magkakaroon naman niya ng sabihin nating playing time dyan dahil iba naman ang estilo ng laro nito kumpara dito kay RJ Abarentos. More of a playmaker itong si Lemeti at itong si RJ naman scorer. Kaya mukhang nababagay itong si Lemeti dito sa Barangay Ginebra.
Ang magiging question na lamang dyan ay kung sino yung magiging kapalit nito. Malamang draft pick ang hihilingin ng rain or shine. Dahil sobrang dami na ng players ng ROS, yun nga iba nilang mga rookies. Hindi na nila nabigyan ng tender offer dahil punong-puno na yung kanilang lineup. Kaya malamang draft pick ang hilingin kapalit ng rain or shine para dito kay Felix Lemeti. Depende na lamang yan sa pag-uusap nila sa Ginebra kung first o second round draft pick ang kukunin ditong rain or shine. Dahil tandaan natin, first round draft pick itong si Felix Lemeti at maganda naman yung kanyang pinakita. Kaya hindi na ako magugulat kung first rounder ang hihilingin ni Coach Cheng Yao mula kay Team Cone. Hindi naman magiging problema sa Ginebra dahil alam natin anytime pwede silang kumuha ng draft pick dito sa Terra Firma. Although hindi na sigurado kung pwede dito sa Pure Blends na bagong PBA team na papasok sa ngayon. Wala pa palang kasiguraduhan kung itong si Jerick Ahanmisi ay maglalaro dito sa Terra Firma Jeep dahil hindi pa nag-uumpisa yung negosasyon nila. Ayon dito sa artikulo na lumabas sa Spin PH, ito raw si Jerick Ahanmisi ay humingi ng bagong kontrata sa Magnolia pero hindi raw sila nakasundo pagdating doon sa salary. Instead na makapag-negotiate ang Magnolia, ang ginawa ng Magnolia ay tinrade siya sa Terra Firma kapalit ni Javi Gomez de Leaño at ng isang second round pick. So ngayon naman mukhang itong Terra Firma nagdadalawang isip kung bibigyan ng kontrata si Ahanmisi dahil nga ibebenta na sila. Siyempre ang goal ng isang nagbebenta ay cost cutting para mabenta nila ng mura dahil baka magdalawang isip yung buyer. Kaya nga ngayon ito si Jerick Ahanmisi, hindi pa natin sigurado kung saan siya mapupunta. Posible kaya na sinabi doon sa artikulo sa Spin PH na baka sa abroad na maglaro sa Indonesian Basketball League maglaro itong si Ahanmisi dahil doon naglalaro ang dating PBA player na si Frankie Johnson na maganda man daw ang pinapakita sa ngayon. Pero pupwede lang dyan si Ahanmisi kung meron siyang makukuhang offer. So isa yan dito sa mga kinukonsidera ngayon nitong lineup ng Terra Firma. At alam natin mahusay naman na player itong si Ahanmisi pero depende pa rin yan syempre doon sa team kung paano sabihin natin i-evaluate yung kanyang performance. At isa yan dito sa mga kinakailangang pag-aralan talagang mabuti ng mga teams ngayon. Kung talaga bang gagawa sila ng paraan para masiguro na magiging maganda yung resulta nito. As it is, alam naman natin na hindi biro yung pagkuha ng mga top players dito sa PBA. At ang Terra Firma, alam natin na yan yung team talaga na nagtitipid pagdating sa mga ganitong klaseng sabihin nating sitwasyon. Kaya depende na yan sa management ni Jerick Ahanmisi kung aling team siya talaga mapupunta sa bandang huli. Bago tayo magwakas ay batiin muna natin ang ating mga regular na taga-subaybay katulad nila Katsakino Dukusin, Malyari Mascareñas, Dalmacio de Guzman, pati na rin si RG Bueno, Joshua Giray, at ang iba pa katulad ni Anthony Alon, si Michael D, Dexter Domer, Ireneo Salangsang, si Enju, at yung mga regular nating viewers.